Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Sa mga palakpakan ng aming napakaraming taga-suporta, nagsimula na ang unang yugto ng preliminaries. Nagpupumilit ang lahat para makasulong. Pinakita naman ang mga kalahok na abala sa kanilang layunin manalo. Nandyan ang siklastang Monster 13 na nakakatanggap ng pinakamaraming atensyon, medyo nahuhuli siya sa ibang siklasta sa simula. Mga exaggeration ba ang lahat ng mga chismis tungkol sa kanya? Hindi naman pala gaano kalakas ang Loco sa totoong buhay. Natatakot ako ng walang dahilan, buweset. Kayong mga tanga, ngayon na ang panahon para maglagay ng distansya sa pagitan niya at sa akin sa gear ratio, kapag nagsimula na siyang magpabilis. Aabutan ko siya sa isang iglap lang. Tumabi kayo dyan, kayo'y aking tatalunan kayong lahat gamit ang encouragement buff bigay ni Sena-chan. Sino ba ang pwedeng magpatigil sa bibig ng baboy na to? Bakit walang isang magandang lalaki rito? Hindi ako pwedeng matalo ulit ni Mino at ng mga tanga na kagrupo niya. Pinakita naman si Dom na halatang hirap sa kanyang first race niya. Sobra akong kinakabahan. Ang pedal pakiramdam ko ay napakabigat ngayon. Napalingon naman si Dom sa kanyang likuran. Mas malayo pa pala ang Monster 13 kaysa sa inaakala ko. Pinakita naman si Monster 13 na nag-inhale. Sabay pidgel ng hininga. Bigla siya nag-accelerate ng napakabilis. Kita sa kanyang mabigat na pagpidal. Halos iwanan na niya ang kanyang mga kasabayan. Pinakita din na seryoso na si Monster 13 na habulin ang mga nauna sa kanya. Mula sa simula ng mga preliminaries, isa rin itong matinding labanan sa pag-iisip ng mga siklasta. Kailangan ng mga siklasta mula sa bawat koponan na maabot ang linya ng pagtatapos sa loob ng wala pang 5 minuto at 30 segundo upang makapasa sa preliminaries. Kaya't ngayon ay makikinig tayo sa mga commentators tungkol sa kanilang mga opinyon sa laban na ito. Alam ko kung sino ang mananalo sa laban na ito. Pero kung magsasalita pa ako, magiging spoiler ito, kaya mas mabuti nang hindi na ako magsalita tungkol sa laban. Kaya pala makikita mo na kung sino ang mananalo base sa kanilang pagpapatakbo ng kanilang bike kahanga-hanga. Ano bang problema ng taong ito, salita ng announcer sa kanyang isip? Pinakita din ang mga tao na patuloy na nakatutok sa laban at sana ganun din kayo sa ating channel, like and subscribe. Salamat. Naabutan ko na si Monster, sa bilis na ito, makakahabol ako, salita ng ongas. Nandyan na siya, salita ng ongas. Grabe ang bilis niya, walang pag-asa, tol, salita ng mga ongas. Pinakita naman ang isang mahusay na kalahok. Paparating na siya, lumipat naman ang eksena sa school ng ating mga bida. Hoy! Ganoon ba kabilis ang mga bisikleta? Nakakabaliw naman yan. Hindi kaya ng rider na iyon magpalit ng gear, di ba? Bakit hindi nila ipinapakita si Dom? Ba't parang nahuli siya, salita ng mga estudyante? Wow! Ito ang tunay na diwa ng rock. Napahanga naman ang mga estudyante dahil sa mga pinapakita ng mga kalahok. Ngayon ay may matinding labanan sa pagitan ng Monster at Trident. Habang tumatagal ang labanan, lumalaki ang agwat sa pagitan ng mga rider sa unahan at sa likod. Pinakita naman si Monster 13 at ang isa mula sa Trident. Naglaban na ang dalawa kung sino ang mas mabilis. Ang dalawang iyon ay hindi na tao, grabe. Hindi ko na sila maaabutan, nakakamatay. Samobra ba ako sa simula? Hindi ko na makontrol ang paghinga ko ngayon. Basta makarating lang ako sa finish line sa tamang oras. Nagulat naman ang dalawa dahil meron ng rider na nasa likod nila. Pinakita naman na parang isang baboy ramo ang weirdo na humahabol sa mga kalaban niya. Tumabi ka o papatayin kita, salita ng weirdo. Pinakita naman na madami nang nilagpasan ang weirdo na riders. Nagkatabi na sila ng isa pang ongas, bali ang laban weirdo versus ongas. Wow, mas mabilis ka pala sa iniisip ko, batang baboy. Nani? Umalis ka sa daan ko o dudurogan kita, salita ng weirdo. Sorry kung nasaktan kita, na-amaze lang ako kung paano nakayanan ng iyong bike ang iyong bigat, kaya sinundan kita. Ang makapal mong katawan ay talagang naging madali para sa akin na magpahinga muna ng saglit, kaya nasa likod mo ako. Pink na baboy pang asar ng ongas, mukhang may binabalak ang Loco na masama. Narinig naman yun ng weirdo kaya na-trigger ang tanga. Kono Yaro, salita ng weirdo at balak niya banggain ang ongas.
Napansin naman yon ng loko kaya bigla siya nag-accelerate para maiwasan ang weirdo. Nagulat naman ang weirdo dahil nawala bigla ang ongas sa tabi niya. Iba na ang tinamaan ng weirdo dahil sa pagiging tanga niya. Hoy, ikaw na baboy, kasalita ng riders na tinamaan. Chico Show, salita ng baboy. Tuluyan na bumagsak ang riders dahil sa pagiging tanga ng weirdo at may mga nadamay pang kalahok. Nagulat na ang iba dahil marami nang sumemplang sa may unahan nila. Mas mabilis pala ang gangster na iyon kaysa sa inaasahan ko, hindi ko matiis ang mga taga Sunny High na mga tanga. Pinakita naman si Dom. Halimaw nga siya, nakarating agad siya sa unahan sa loob lamang ng ilang segundo. Parang sisabog na ang puso at hita ko. Ito ang dahilan kung bakit dapat ay nag-muscle training pa ako ng marami. Kailangan ko lang matapos sa tamang oras, may oras pa naman, kaya magtiis lang. Kaunti na lang salita ni Dom na ramdam na ang pananakit ng katawan. Pinakita naman ang mga riders na bumagsak dahil sa kagagawan ni Taba. Bigla naman natigilan si Dom dahil tatamaan niya ang mga ito. Di na nagawang makaiwas ni Dom at tinamaan niya ang isang nakatambo sa lupa. Pinakita naman sa screen ang pagbagsak ni Dom. Pinakita din ang mga bida na parang natigilan sila at nabigla dahil sa nangyari. Tuluyan na nga bumagsak si Dom sa lupa at una pa ang kanyang mukha dahil sa baguhan lang si Dom, di na niya nagawang umiwas pa. Pinakita naman ang isang drone na sumusunod sa mga kalahok. Napatingin naman ang ongas sa likod. Nakita niya mismo ang pagbagsak ni Dom. Ang galing, swerte ko. Nagpasalamat naman ang ongas dahil di siya napasama. Maswerte talaga ako at mas lalo pang binilisan ng ongas ang pagpapatakbo niya. Pinakita naman ang mga bida na sobrang alala nila kay Dom. Pinakita din si Vinny na Nanes. 3 minuto at 19 na segundo sa karera, nagkaroon ng banggaan ng grupo sa Zone B. Narinig naman ito ng ating bida. May 2 minuto na lang, sa kasamaang palad, mukhang mahirap para sa mga siklista na matapos sa oras. Mukhang malubha ang pinsalang natamo ng ilang siklista sa pagbangga na ito. Pinakita naman ang 2 estudyante na labis ang gulat dahil si Dom ay naaksidente. Ayos lang kaya siya, salita ng mataba. Pinakita naman si Mia at Yuna. Grabe, Dom, malubha ba ang pinsala niya, salita ni Mia. Pinakita naman sa monitor si Dom na sugatan. Sayang natalo pa siya, salita ng mga estudyante. Sa anumang paraan, mukhang malubha ang pinsala niya. Pinakita naman si Yuna na nanginig dahil si Dom ay nasugatan at nasaktan, nag-alala siya rito. Pinakita naman ang mga medic na nakarating na sa mga riders na malubhang nasaktan. Pinakita naman si Dom na tinayo niya ang nakatambo niyang bike. Pinakita din sa lupa ang dugo ni Dom. Humawak naman si Dom sa kanyang ulo. Bigla naman may lumapit kay Dom na medic. Rider 23, parang nawawalan ka ng maraming dugo, kaya kailangan mong tumanggap ng first aid bago lumala ang sugat. Ilang oras pa ang natitira sa karera, pagtatanong ni Dom. Ano, pagtataka ni Manong. May 1 minuto at 45 segundo na lang ang natitira bago matapos ang takdang oras. Nung malaman na ni Dom na may natitira pang oras para makahabol, di na siya nag-alinlangan at agad sumakay sa bike at agad itong pinatakbo ng mabilis. Nagulat naman si Manong dahil di pa niya nabibigyan ng first aid si Dom. Bobo, may 1 minuto na lang, ano pa ba ang silbi, dapat sumuko na lang siya. Pinakita naman ang kanyang gulong na may sira. Pumutok na ang gulong ko sa likod. Nakakaasar, salita ni Dom. Pinakita naman ang finish line. Ang 2 kinatawan mula sa koponan ng Monster at Trident, halos nakarating na sila sa linya ng pagtatapos. Ito ngayon ay higit pa sa simpleng resulta ng paunang laro, isang labanan sa pagitan ng dangal ng 2 siklista. May 100 metro na lang ang natitira, naabot na nila ang kanilang limitasyon. At nakatawid na ang 2 sa finish line. Pinakita naman ang resulta ng laban. Nakuha ng Monster ang unang pwesto sa mga preliminaries na may oras na 4 minuto at 7 segundo. Nakuha ng pangunahing siklista mula sa koponan ng Trident ang ikalawang pwesto na may pagkakaiba lamang na 0.31 segundo. Nagsisimula ng magmadali ang ibang siklista sa likod nila. Nakikita ko ang isang siklista na nag-iisa na nagpapatakbo sa mga 800 metro mula sa linya ng pagtatapos. Rider 23, wala nang 1 minuto pa ngayon. Mukhang malubha ang pinsala niya mula sa aksidente sa Zone B, mahirap para sa kanya na matapos sa oras, salita ng commentators. Hindi maaaring matapos ng ganito, salita ni Dom.
Habang si Dom ay nagpapatuloy sa paglaban meron siyang naalala nung bata pa siya. Naglalaro sila ng kanyang tatay ng baseball. Tignan mo ang batang ito, lumakas ng husto ang braso mo anak. Maghahadyos din si Papa ng mas malakas siguraduhin mong mahuhuli mo ito. Sir may problema salita ng alagad. Bigla naman natigilan ang Papa ni Dom. Ano ba yon? Lumala na ang sitwasyon tungkol sa lin ng apartment. Ang mga tao sa co-op ay nagpadala ng ilang mga upahang mga tao. Ah, ba't kayo nag-aalala tungkol dyan? Isang grupo ng mga bata na nag-aaway lang. Hindi ako makapagpahinga kahit isang araw. Sige, ipaghinti mo na lang ang kotse para sa akin. Anak, pasensya na, hindi na makakapalaro si Papa sa iyo ngayong araw. Alam ko na mangyayari ito, naglaro ka lang sa akin ng 10 minuto, babalik ka na ba sa trabaho? Nangako kang maglalaro sa akin sa weekend. Hey anak, ang mga tao natin ay nabubugbog ngayon. Paano ba naman ako maglalaro lang sa bahay, hindi nag-aalala kahit ako ang boss nila. Nasa posisyon ako kung saan ang mga tao ay umaasa na ako ang bahala sa mga ganitong problema. Hindi ito trabaho na pwede kang uupo lang at kumikita, naintindihan mo. Balang araw kapag dumating ang isang sitwasyon kung saan kailangan mong tanggapin ang responsibilidad. Huwag mong subukang iwasan ang responsibilidad, ang isang tunay na lalaki ay siguraduhing tinatapos niya ang kanyang sinimulan, naiintindihan mo ba? Kung hindi, puputulan ng tatay mo ang mga bayag mo. Bantayan mo ang bahay para sa akin, babalik ako agad para maglaro sa iyo. Noon ay parang gumagawa lang ng karaniwang dahilan ang tatay ko. At hindi ako masyadong nakinig sa sinabi niya noon. Noong pagbibinato ko, naisip ko na ang pagiging malakas tulad ng tatay ko ang tunay na pagiging lalaki. Sinisipa ko ang mga tao dahil lang hindi ko sila gusto, saktan sila ulit. At pagkatapos ay lumipat ako ng paaralan ng maraming beses, iniwan ko sa tatay ko o sa kanyang mga tauhan na linisin ang gulo ko. Nabuhay ako ng walang anumang pakiramdam ng responsibilidad. Ang tanging kasiyahan at libangan ko ay ang mag-ipon ng aking baon mula sa tatay ko upang makabili ng mga limitadong edisyon na sapatos. Pagkatapos ay nakilala ko ang mga kaibigan na naramdaman kong komportable ako sa kanila at nagsimulang magbago ang aking mga halaga habang gumagawa kami ng mga alaala kasama nila. At ngayon ay sa wakas ay naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na sinabi sa akin ng tatay ko. Ako ang kukuha ng responsibilidad, salita ni Dom. Sumigaw naman ng malakas si Dom. Nagulat naman ang kanyang mga kaibigan. Napatikip naman sa bibig si Shelly. Ang ating bida naman din na nagbabasa ng libro nanood na lang kay Dom. Pinakita naman sina Yuna at Mia. Bigay todo naman si Dom sa pagpidaw ng kanyang bike. Kita naman na tumatosek din ang mga dugo ni Dom habang siya ay nagpapatakbo ng mabilis. Sumisigaw na si Dom ng malakas. Tuluyan na siya nakatawid sa finish line. Nung nakatawid na si Dom sa finish line nakaramdam siya ng matinding pagod sa katawan. Mayroon pa bang mahabang panahon na dapat lakbayin? Bigla naman may nagsalita. Bumalik ka sa katinoan. Pinapahinto si Dom nang nagsalita. Bigla naman napatingin si Dom sa may harapan. Nakita niya ang isang harang na matatamaan niya. Nung napansin niya na tatamaan niya ang harang, bigla siya nag-slide para sana iwasan. Dahil sa mabilis na pagpidaw ni Dom di na niya napigilan ang mabilis na pabulusok niya sa harang at bumangga na naman si Dom. Pinakita naman si Jun at Mino na nagmamadali puntahan si Dom. Pinakita naman si Dom na nakahiga sa lupa at umiiyak tulo pa ang sipon. Nakarating naman ang mga kagrupo ni Dom na labis na nag-alala sa kanya. Hindi naman siya patay, hindi ba salita ni Mino? Dom gumising ka, salita ni Jun. Ayos ka lang ba Dom, salita naman ni Shelly. Pinakita naman ang oras ni Dom na gawa niyang makatawid 5 minuto at 29 na segundo dahil sa labis na pagsisikap ni Dom na gawa niyang makatawid sa takdang oras. Pinakita naman na bigyan na si Dom ng first aid at mukhang tanga sa itsura niya. Ang ngayon palang natapos ko ang karera ay ibinuhos ko ang lahat sa aking sarili, wala na akong lakas na natitira para tumayo. Hoy, magaling ang ginawa mo Dom, pero sigurado ka ba na hindi mo kailangang pumunta sa ospital, pagtatanong ni Mino. Aray, huwag mo akong hawakan, masakit na ang buong katawan ko, pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay dahil sa labis na pagsusuka, salita ni Dom. Dom, samuka ka dahil nakasakay ka sa isang anaerobic na estado upang makagawa ng isang momentaryo na pagsabog ng lakas.
Nangyari ito dahil ang mga organo sa iyong katawan ay kulang sa oxygen, salita ni Jun. Anaerobic, pagtataka ni Mino. Nakasakay ako sa anaerobic, salita ni Dom. Ang uri ng ehersisyo na ginagawa ng iyong mga kalamnan ay maaaring malaking hatiin sa aerobic at anaerobic na ehersisyo. Katulad ng pagkakaiba sa pagitan ng mga uri ng katawan ng isang malayuang takbuhan na marathon runner at maikling distansya na sprinter. Mayroong malaking pagkakaiba sa kalamnan ng isang road cyclist na kailangang magpidaw sa mahabang panahon at isang racing cyclist na kailangang magkarera sa maikling distansya na may maikling pagsabog ng lakas. Ang road cyclist ay nakabuo ng pulang kalamnan, mabagal na pagkislap ng kalamnan, tibay sa aerobic exercise. Ang racing cyclist ay nakabuo ng puting kalamnan, mabilis na pagkislap ng kalamnan, anaerobic na ehersisyo, pagsabog ng enerhiya. Ang kanilang mga paraan ng pagsasanay ay magkakaiba rin. Ang mga siklista na nangangailangan ng tibay ay karaniwang nagsasanay ng kanilang pulang mabagal na pagkislap ng kalamnan, habang ang mga racing cyclist ay gumagamit ng kanilang puting mabilis na pagkislap ng kalamnan upang makamit ang isang sandali ng pagsabog ng enerhiya, kaya ang uri ng katawan ng siklista ay nagbabago depende sa uri ng ehersisyo na ginagawa nila. Ang dahilan kung bakit ang Monster 13 ay nakakagawa ng mga makapangyarihang pagsabog ng enerhiya ay dahil pinaunlad niya ang kanyang puting kalamnan na ginagamit sa anaerobic na enerhiya, ATP-PC lactic acid zone. Dom, maaari ka ring maging isang halimaw na karapat-dapat sa hamon ng Monster 13 kung magagamit mo ang higit sa 100% ng iyong puting kalamnan. Sorry sa mahabang lecture guys. 100% ng aking puting kalamnan, salita ni Dom. Bigla naman may nag-abot ng inumin kay Dom. Maaari mong mapinsala ang iyong hamstrings kung magsasanay ka ng masyadong mahirap ngayon, kaya dapat kang magpahinga muna, salita ng ating bida. Kinuha na ni Dom ang inumin na bigay ng ating bida at nagpasalamat siya dito. Hoy, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ganoong klaseng tao, salita ni Mino. Paano naman ako, salita ni Shelly na nagselos kunti. Si Jay naman parang nainis sa pinagsasabi ni Mino. Pinakita naman na masaya nag-uusap ang mga magkakaibigan. Pinakita naman na nakatayo si Monster 13. Pinakita din si Dom na masaya sa kanyang tagumpay. Napatingin naman si Monster 13 kay Dom. Bigla naman may tumawag sa likod ni Monster 13. Hindi ako matatalo sa susunod. Maaaring natalo ako ng 0.31 segundo sa pagkakataong ito, pero sasakupan kita ng higit sa 1 segundo sa susunod, kaya maghanda ka. Tigilan mo na yan at ipakita mo sa susunod, kasi ang totoo, huli ka pa rin, kahit 0.31 segundo o 0.01 segundo man yan. Mga katulad mo na hindi matanggap ang resulta ng karera ay hindi man lang nag-abala para alamin kung bakit sila natalo, pero iyon ang dahilan kaya hindi talaga kayo gagaling sa hinaharap. Anong sabi mo? Ikaw na tanga, sabihin mo ulit yan, pag-aralan mo pa, tangina mo. Hey, kumalma ka lang. Nag-aaway sila matapos makuha ang una at pangalawa sa karera, may mga taong disqualified pa. At least nagkaroon tayo ng swerte para makapagtapos sa preliminaries. Ako ang may kasalanan na saktan ang mga tao dahil sa akin, Chico Show, salita ng weirdo. O wag ka na umiyak please. Hoy, dude, may mga gulo at aksidente na pwedeng mangyari sa kompetisyon, huwag mo nang isipin masyado. Ang mga to, sobrang sensitive. Pinakita naman ang babae na nagsara ng kanyang jacket. Nagawa mo ng mahusay. Ayaw ko ng pagpapawisan, pwede bang kumuha ka ng damit para makapagpalit ako? Ang galing. Isa ka sa mga unang natapos. Bigla naman may ungas na nagsalita at napatingin ang mga babae. Akala ko mga lalaki lang ang maglalaban dito, pero may mga Diyosa pala rito. Kumusta? Tila ito ay nakatakda talaga na maglalaban tayo sa parehong kompetisyon. Paano kung magkita-kita ang mga grupo natin at mag-hangout mamaya pagkatapos ng karera? Ayaw ko, mag-e-enjoy kami ng sariling paraan pagkatapos nito, kaya dapat magtanong ka na lang sa ibang grupo. Halika na, huwag kang ganyan, mag-hangout tayo at gumawa ng mga alaala, bibili ako ng pagkain at inumin natin. Bigla naman may nagsalita. Nasisiyahan ka ba sa pagsuyo mo sa bawat babae na nakikita mo? Pinakita naman si Vinny pala ang nagsalita. Ano kaya, talaga bang nakilahok ka dito? Napaseryoso naman ng tingin ang ungas sa bike ni Vinny. Pinakita naman ang bike ni Vinny na ayos at walang sira. Wow, second-hand na bike na may Japanese carbon frame, kahanga-hanga.
Paano ka nakapag-ipon ng grupo? Tinawagan mo ba ang mga kaibigan mo sa kapitbahayan? Tumahimik ka, makinig ka ng mabuti, gago ka. Sa truck man o sa labas, sisirain ko ang bisikleta mo tulad ng ginawa mo sa akin. Kaya huwag mong isipin na tapos na ito. Hahaha, hey, huminahon ka lang bakit nagiging sensitibo ka? May mga babae na nakatayo roon, wala ka bang paggalang? Paggalang ba ka mo? Fuck you salita ni Vinny. Sabay talikod at naglakad palayo. Pinakita naman ang ongas na nakatingin lang sa papalayo na si Vinny. Sino siya? Nagustuhan ko siya.